Noong nakaraan, ang bisita natin ay si Chef Rosebud, isang OG na celebrity chef. Etong susunod natin bisita, rockstar to. Kumbaga, bad boy sa kusina. Walang kakana. Ako na magsasabi. Ako kasi, baboy lang sa kusina. Okay na! Okay na! Masaya na kayo. And ngayon ko lang nalaman na siya pala ang kauna-unahang winner ng MasterChef Pinoy Edition. Siguro naman nakita niyo yun sa thumbnail at sa title. So please welcome, Chef J.R. Royol. Chef, pasok! Grabe namang intro yun. Siyempre, 5 oras kong ginawa yan, diba? Chef, welcome sa Malabon, sa kusina namin. Maraming salamat. Pleasure to be here. Finally! Yan, finally. Sa kusina ni Ninong Ray. Tama. Thank you. At nandito, alam ko malayo pang binyahe mo. Cavite. Cavite pa. Yes. Ang layo pa. Ilang oras binyahe mo? Pag gantong araw, pasalamat tayo at walang traffic. So, 1 hour and a half. Ay, medyo malayo pa rin. Sa kalahating oras, yes, diba? Chef, dito tayo sa harap. Kasi ang gagawin natin dito, alam mo na, nasa kusina tayo, sasayaw tayo. Hindi, magluluto tayo. Magluluto tayo, chef. Tapos mamaya, hindi tayo sasayaw. Ikaw mukhang sumasayaw ka. Balik mo yan. Maaga pa. Okay. Maaga pa. At saka asawa ko nandyan. Sorry. So, magluluto tayo. Yes. Tapos magkukwentuhan tayo. Kasi marami akong mga bagay na gustong itanong sa iyo, di ba? Okay. Pero syempre, maaga pa. Alam mo, minsan lang kami mag-shoot ng may araw. Madalas talaga gabi. So, chef, nagugutom ako. Meron ka bang iluluto sa amin ngayon? Ito yung pinaka-aabangan ko talaga, Ninong Ray. Na makapagpatikim sa'yo ng isa sa mga putahing medyo sentimental din sa akin. Uy. Itong dish na to tinatawag naming kinigtot. Kinigtot. Ang direct translation po niyan is ginula. Actually, nagulat din ako sa pangalan. Nagulat talaga ako sa kinigtot. Dahan-dahan tayo dyan. Kinigtot. Yan, kinigtot. Sa mga magsisearch mo nitong recipe na to, wag na po. Eto na lang po yung recipe kunin nyo. Yes. Baka po mag-autocorrect pa. So, baka may nangyari dito. Pero sige, chef, mag-prep na tayo ng konti tapos magluto na tayo. Yes, very simple lang ito. Hawak mo yung wok. Yes, sir. So, ibig sabihin, ito ay stir-fry. Stir-fry. So, ang kinigtot ay mabilis lang. Literal talaga. Itong dish na ito would literally take you less than 10 minutes. From prep to luto? Kahit prep, isama mo na. Okay, sige. So, eto, gawin na natin to. Tulungan kita, chef, kasi ikaw magluluto, ako mag-prep. So, eto ay beef tenderloin. Beef tenderloin. Isa ito dun sa shortcut na ginawa natin with this dish. Kaya 10 minutes to kasi the cut that we're using for this recipe, minute steak. Malambot lang talaga. Malambot to kahit tapos manipis pa natin manipis siyang across the grain, ano? Yes, sige. chef. Ngayon, tanong ko lang. Sabi mo shortcut etong paggamit ng beef tenderloin. Ano ba usually yung ginagamit? Well, different cuts of meat. Pwede talaga. With this dish kasi talaga, ang kailangan lang dito is yung pespes sa mga Ilocano. Ano yung pespes? Medyo controversial kasi yung pespes eh. Ito yung galing sa tiyan ng baka. Ay wait, eto ba yung pinipigang damo? Yes. Okay. Yes, mismo. Yun yung pinaka-authentic daw na pampapait. Yan yung legit talaga. Kahit sa papaitan, ito talaga yung ginagamit. So, ito. Ayan, meron tayong bit-bit dito. Ito yung alternative. Kulay Green yan, dark green. Kulay nor yan, di ba? So, Oy, ito yung pampapaitan. So, technically, ito ay, in a way, bilang taga Maynila, na hindi naman talaga well-versed masyado sa Ilocano cuisine, ito ay dry papaitan? Somewhat. Okay. Or saucy. Saucy. Hindi siya dry. Hindi siya literal na dry. May kaunting sabaw lang ito. Okay, parang beef with broccoli, parang gano'n. Parang gano'n. Okay. Pero on the thinner side yung pinakasarsa niya. Hindi siya pinalapot. Hindi natin siya gagamitan ng pampalapot. Okay. Chef, paano hiwa nito? Across the grain na lang, chef. Across the grain, tapos, sige. Yeah, sample lang kita ng isa. Yeah. Yan. Tapos, medyo malapad. Okay ganyan. na din. Okay yung ganito. Actually, anything goes. Talaga? Kung ano yung mas prefer mong cut. Kasi dito, kung hindi ka man gagamit ng tenderloin, pwede ka rin gumamit dito ng pinalambot na innards, yung mga laman loob ng baka. So pwede rin yun, igigisa mo lang. Yes. Sa akin, ang prinsipyo ko kasi when it comes to traditional dishes, like the one we're doing now, is hinihimay ko yung essence niya. Yung elements niya, what makes the dish. Yes. Para sa akin kasi, kailangan papait. Okay. Which is, hindi ito pespes. We have here yung sa abdo. Yun lang, matanong ko lang, no? Kasi baka mahirap kumuha ng pispis eh. Actually, yun yung
problema kaya hindi ako nakapagdala sa kusina mo ngayon. Oo. Kasi dapat ito, yung bagong katay talaga or doon ka rerekta, katayan mismo. Katayan. So, so eto ba yung papakainin mo yung kambing ba usually? Kambing or baka? Kambing or baka? Oo. Papakainin mo siya before slaughtering? Hindi naman. Ang nangyayari kasi dito is, at least from my understanding, yung pinaka-origin talaga nito was, syempre nagkatay sila ng baka or kambing, and then nakita nila na merong laman yung tiyan. Okay. May kinain pa. May kinain pa. Oo. So, imbes na, alam mo to, very Filipino tong prinsipyo na to na walang sayang. Walang sayang. Walang sayang eh. Ano tawag doon? Nose to tail. Yes. Oo. Tama. Yun yung parang naging pinanggalingan niya na parang kesa itapon, Kainin na lang natin. kainin na lang. At saka damo. I mean, it's... Yung kinain niya, kainin natin. Yes. Di ba? Tama, Tsaka tama. kesa itapon, parang nakita nila yung potential nung parang ingredient na yon. So yun yung nangyari. And yung sinasabi mo kanina na parang, kunyari, pag nandito tayo sa Kapatagan or nandito tayo ngayon sa Metro Manila, mahirap talaga kumuha ng pespes. Ang closest we can get is yung bile, which is Yes. yung nasa loob na ng apdo. Yes. Hina-harvest na lang yan. Like, wala nang masyadong kailangan proseso. Like, kunin mo yung katas Hindi na mo nasa na loob. kailangan pipigaan pa. Yun ay kinakatas. Kasi honestly Yes. di pa ako nakagamit nun As in, kukunin mo from the stomach, Oh. pipigaan yun. Tapos may strainer. So, halo-halo tong gastric juices tsaka katasan damo. Yes. Yes. Kaming mga Ilocano, although half Bicolano rin ako, we have this weird parang craving for something strong. Strong meaning flavor. what? Like, case Pait. in point, pait. Oo. Yan yung parang yung sukang Iloco namin. Sukang Iloco. Actually, Diba? matapang ang sukang Iloco. Diba na Gumuguhit yan. Gumuguhit yan. Oo. Yung parang pag amoy mo pa lang, sukang Iloco to. Oo. Matik na, hindi mo na kailangang Sure alamin. yan. Sure yan. 100%. Ako kasi ngayon lang ako nakakita pa. I mean, hindi ako ang pinaka well-versed na kusinero dito, sa buong Pareho mundo. naman alam mo tayo, yun? yeah. So ngayon lang ako nakakita ng iba pang uses ng bile. Yes. So sa labas ba rito, meron pa? Not that I know of. Okay, so etong dalawa na to. Papaitan and kinigtot. In a sense, pareho lang din naman sila eh. Iba lang siguro yung presentation and yung process ng pagluluto. But ang pinakamahalaga para sa akin is yung pinapakita nito na prinsipyo nating mga Pilipino pagdating sa mga ingredients natin. Na wala sinasayang. Yes. Feeling, tayo lang ba ang kultura kumakain ng bile? I think may iba pa. May iba pa, pang bansa or kultura na Kumakain ng ni-utilize pa rin ito. Pero malamang Southeast Asia yan, no? Malamang. At saka mga African countries siguro. Diba? Na parang ganun din. Ano rin, Walang dapat sayang. Walang dapat sayang, Yes. di ba? Tama nga naman, no? Medyo, bakit mo kakainin yung pinaka hindi masarap na parte? Yeah. Isa sa mga pinaka-essentials, ika nga ng papaitan or kinigtot is yung ating luya. Yan ang sinasabi We have ko. to have luya. Kapag nag-ano ako, chef, kapag nagpapapaitan ako, ang daming luya. Ay, oo naman. Sobrang maraming luya talaga, as in. Sa akin din, parang isa yun sa hinahanap ko eh. Nalasa, no? Na surprise para sa akin. Na hindi lang yung tenderness nung karne or yung pait nung pespes or nung ating apdo. Surprise or yung gulat din na binibigay nung ating Luya. ginger. Yes. Okay. Eto, chef, sibuyas. Sibuyas. Ano to? Haba-haba lang? Haba-haba lang. Kailangan ba ng bawang, chef? Well, fortunately, pampalasa natin dito is all-in-one na. Okay. I mean, sure, pero alam mo, hindi mo na kailangan. Tama. Mamaya makikita nyo kung ano yun. Yan. Baka nakikita nyo na ngayon eh, di ba? Haba-haba lang to. Haba-haba lang, Ninong Ray. Siguro, pwede na ako magpainit? Pwede na, chef. Pwede na. Painitin mo na yan. Barilin mo lang to, chef. Barilin mo lang. Whoa! Okay. So, First time! akala kasi no iba, high pressure yung kala namin. Hindi talaga. Maingay sa video kapag nag-high pressure ka. Ay, na. oo. So, hindi siya masyadong... Yeah. Yan yung kalan pang piyesta. Yes. Yung nilalagay Mga sa sahig. pamalakasan. Oo. Haba-haba laang. Alright. May kailangan pa ako hiwain? Siguro yung kung lang natin, Sili. garnish. Yes. Medyo slant natin. Ninong Okay. Ray. Ito pa pala isang essential. Yes, ito, essential. Sukang Iloco. May distinct na amoy siya. Meron. Yun yung sinasabi natin na as compared sa ibang suka. Ito, di ba? Kilala mo siya, familiar. Yeah. Pero ito talaga, marami actually ang may ayaw ng Suka Iloco? sukang Iloco. Talaga? Because of the smell. Okay. Kumpara kasi sa ibang process sa paggawa ng suka, may nilalagay kaming bark dito, pampakulay, at saka it also adds... Talaga? Yeah, bark or leaves. I forgot yung tawag nung kan eh. Pero may specific tayong kakaibang nilalagay dito during the fermentation process. So parang siyang mga alak na aged in oak barrels. Parang ganon. no? Yes. Ang galing Hindi ko alam yon. Hindi ko alam yung bagay na yun Kaya pala siya brown.
Yan, isa yun sa nagpapatingkad ng kulay niya, tsaka yung pungent na, yung nananapak talaga ng amoy. Namoy, oo. For stir frying, especially for this dish, dahil sabi nga natin kailangan less than 10 minutes tapos to eh. Kung hindi tayo nagdadalan, yung pagkat natin ng meat na yun, Mabilis lang nun. less than 5 minutes, Oo, di ba? tama. So kung oorasan natin yan, sabihin natin on the 3-minute mark na tayo. Hot pan, Oh, mainit na mainit. mainit na mainit, Mantika. mantika. Pag mga ganito, sure pwede mo siyang i-marinate pa yung meat. Pero again, meron kaming Gagamitin. mamaya. gagamiting malupit na hindi nyo na kailangan. Alam mo, I found din minsan nakapa sa mga stir fry, no? Usually, hindi naman lagi. Pero yung marination, mas nasusunog yung marination kaysa yung meat itself. Yes. Diba? So, gusto ko malasahan yung tostadong karne, hindi yung say, tostadong toyo. Yan, Alam mo totoo yun? yan, totoo yan. Actually, kung yun distinct flavor yan na ikaw lang yung makakaintindi. Tama, tama. Game tayo, chef. Game? So, very hot pan. Ito yung ating ginger. Unahin ko na yan. Agad-agad yan. Yes. Maamoy mo yan, di ba? Ganda ng kahoy mo dito, bro. Ano yan? Anaha wood. Kaya nga eh. Anahaw? Yes. I think ito yung isa sa mga pinaka-importante sa stir fry. Yung ginawa natin kanina, mise en place. Yun. Kasi dire-diretso na yan. Hindi Mabilis natin na yan. mas-stress enough kung gaano ka-importante yung preparation ninyo ng lahat ng components ng dish natin. Sa ano nga, sa mga Chinese restaurant nga, merong posisyon doon sa kitchen, ang tawag cutter. Oo. Tagahiwa lang Literal talaga yun. sila. Literal yun. Literal na cutter ang tawag nila, tagahiwa. Pag may umorder, darating yung order yon, babato na yon, tapos yung cutter maghihiwa na ng gulay yun o ng karne yun. Para yung nagluluto, walang ibang gagawin kundi magsalang lang sa wok. Yes. Kasi importante yun, mabilis talaga dapat, di ba? At eto, speaking of mabilis, okay na ako doon sa ating ginger. Medyo caramelize na siya ng kaunti. Yan. Ilalagay ko na yung ating File. bile, cow bile. Yan. So makikita natin yung change ng color, Ninong Ray. Agad-agad, oh. Deep green yung Oo. tsura niya. This is the style na natutunan ko doon sa nag-introduce sa akin. Okay. Nilalagyan namin ng sukang Ilocos. Suka Ilocos. Yeah. Ngayon, siguro baka may mag-react, no? Uy, naglalagay ka ng suka sa wok. Hindi pwede yan. Diba sabi ko sa'yo? Maingay comment section. Ito pala yung comment section. Oo. Hindi, pero ang totoo niya, kaya ako nagagawa kasi ilang taon ko nang ginagamit yung wok na to. Makapal na seasoning yan. Tsaka, ito baka kadiri to para sa iba, pero hindi talaga sinasabo ng wok. Natatanggal yung seasoning niya. It strips away the seasoning. Sabihin niyo siguro, ay, di marumi, kadiri. Hoy, walang kahit anong pathogen sa mabubuhay dyan kapag ininitan mo yan ng Yung ganong ganitong kainit. temperature? Oo, wala. Malinis yan. Promise. Okay. So Okay. bago natin ilagay yung ating beef, ilalagay muna natin yung ating onions. Onions. Yes. Okay, lahat? Yes, chef. Excited ako dito. Alam mo no? Hindi mapait yung amoy niya. Hindi rin siya funky. Hindi funky. Hindi siya yung nakakaasiwa. Hindi siya amoy farm. Oo, Mismo. hindi ganon. Wala amoy karne. Siguro. Siguro for the lack of better term, no? Yes. And then, yung ating Beef. beef. Pwede, siguro pakibuksan nga yung exhaust natin, medyo nagbabagyo tayo dito. Isa rin yung sa stir fry, mausok talaga yan. Oo. Mausok talaga yan. Yes. So kung gusto mo pagalitan ng nanay nyo, sige. Or nakatira kayo sa kondo. Yeah. Yan yung best way para mapaalis kayo. Naku, Diyos ko. Or Pero mareklamo ng kapitbahay. amoy na 17th floor yung buong niluluto mo. Yung kinigtot mo, amoy na amoy nila. Buti sana kung mga Ilocano rin yung mga nakatira doon. Pero yun nga, chef, kunyari wala kayong beef tenderloin, pwede kayong gumamit nung ginawa namin dati dito, baka nakita, yung tapa method natin. Yeah. Yung kuha kayo ng beef, slice nyo sa palengke, across the grate, tapos paluin nyo. Yes. Pwede na yun, di ba? Tapos lagyan na lang din siguro nila para mas sure baking soda. Baking soda, pwede Yeah. yun, oo. Para malambot, di ba? Walang problema dyan. Okay? Okay. This is essentially done. Okay. Yung sili na lang natin, Ninong Ray. Okay natin. And pansin nyo po, wala pa tayong nilalagay na timpla kahit ano. I will let you do the honors. Okay. Dahil nga wala tayong nilagay na bawang dyan, di ba? Yeah. Kasi ang gagamitin natin dito ay syempre, ayan, kanina nyo pa nakikita sa harap nyo. Yes. Nor, sure lasap, pare. Para mas level up ang lasap, pare. So, bubuksan na natin yan. Ito kasi ay may bold garlic flavor and real chicken flavor Yun yung din. sinasabi natin kanina. So, hindi na tayo kailangan maglagay ng bawang. Yes. Diba? So, ngayon, ano ibig sabihin nun? Mas tipid, mas mabilis, diba? Lagyan na natin yan. Hop! Okay na muna yan. Mag-adjust na lang tayo as needed. Alam mo, isa sa pinaka-ayaw kong piniprep talaga sa lahat ay bawang. Ayoko talaga ng bawang. Kaya mapapansin nyo sa mga vlog sa amin, lagi kami merong bawang na nakagarapon na pinachop Chop ko na, na, o kaya nakababad sa mantika. Kasi what I found is, ang dahilan lang kung ba't hindi tayo naglalagay ng maraming bawang kasi ayaw natin mag-prep ng bawang. Amen! Oo. Pero kung meron Guilty kang
ako dyan. Di ba? Di ba? Di ba? Yes. Pero kung meron tayong North Shore Lasap, ang dali-dali na. Lalo isipin mo yung bawang Tagalog. Ay, Diyos Ang ko po, liliit, Diyos Diyos ko po, ko, oo, Diyos yung- ko. Kundi yan, bawang Iloco lang tawag din namin dyan. Ay, yung maliliit. native. Oh, yung native. Sa Ilocos, pag pupunta ka kunyari pa-vegan ka, makikita mo sa side street, yung mga naka-display doon. Yung kala mo display lang, bawang po talaga yun. Oo, Kinakain mo kinakain talaga yun. talaga yun. Oh, grabe yun, ano? Ang hirap na. Mga pinapagawa sa OJT yan, pare. At this point, we're done. Oh, talaga. Ganun lang kasimple. Pero syempre, bago ko i-serve sa'yo ito, tingnan muna natin kung Oo. papasa muna sa panlasa natin. Wooden na kutsara. Okay. Yan. Tataman. Ano ibig sabihin nun, chef? Yan! Yun! Di ba? Ang maganda pa dito sa ginamit natin na North Shore Lasap, for sure na consistent yan. Di ba? Kasi ang mga produce natin, Yeah. bawang siyempre nagbabago ng lasa Yes. yan. Di ba? So eto, sure ka na hindi mababago yung lasa. So pasok na pasok to sa mga nagre-restaurant. Not to mention yung presyo. Presyo! Isa pa, tama ka, consistent. Like yung, may mga seasons na yung sibuyas, yung bawang, grabe, yung nagta-times 10. Chef, okay na to? We're good! Plato! Plato! Plato. Ang bilis lang nun, ha? Di ba? Kung hindi tayo nagdaldalan eh. Oo, kanina pa yan, oh. Oo. Hawak ko na to. Ito yung pinakamahirap na trabaho. Ay, Ang bango! Di ba? Di ba? hindi, tsaka yung color niya, you would never think na yung ingredient na nagpaiba sa kanya, which is the bile, eh something na hindi natin masyadong ginagamit. Because of siguro mga biases natin, impressions natin. Ayun nga, pag na-acquire mo na yung taste, kagaya ni Ninong Rai, Yung! may enjoy mo na siya, ma-appreciate mo na kung ano yung Excited. Legit excited ako. May kutsara! May tinidor! Chef, ulam ba to o pulutan? Both! Both. Okay. Kanin! Yan. At eto na, chef, ang ating kinigtot. Kinigtot. No? Na Yeah. mukha namang napakasarap talaga ng kinigtot na yan. So, paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan. Pero bago yan, Jerome, sumo ka muna. Konti lang. Tsaka dahil hindi natin ito gamitan ng laman loob, di ba? Kasi usually yung funk nung papaitan ang gagaling sa laman loob. Yes. Eto walang loob, purong karito, di ba? So pare, the perfect bite. Ayan. Matutuwa sana yung mga inaanak mo dito. You want Okay. paet? Okay. Hindi ko na-expect na ganun siya kapait. Ngayon lang ako nakatikim ng ganun kapait. Pero gusto ko siya. Okay. Lalo yung sabaw. Yung sinasabi mong, yan yung malabnaw na sabaw na ganyan. The perfect bite uli. Gagawin ko to, chef. Eto, yung pagkain na mahirap i-serve sa ibang tao kapag hindi mo sila binriefing. Kailangan may briefing. Kapag to-serve mo ganyan, walang unusual sa kanya itsura eh. Alam mo yun, like, wala namang kakaibang ganyan, wala kang nakikita ng laman loob. Pero pag tikim mo, boom! May sapak talaga. Literal. Ang sarap. Tapos ang linamnam niya, lasa mo yung bawang kahit wala naman talaga tayong nilagay na bawang. Yun yung, I think, hindi naman, I wouldn't wanna call it nag-elevate. Pero I would say nag-improve doon sa kinagisnan kong recipe. Tama. Oo. Kompleto yung lasa niya, walang kulang Yeah. Walang kulang. Ako bilang taong first time kumain na to, I'm not gonna say na, sana dinagdagan pa ng ganito, dinagdagan na ganyan. Wala akong naiisip na i-improve itong recipe na to. Yeah. Eto na siya, di ba? Hits home. Ikaw, sa'yo hit song. Ako para sa akin, ito ay buhay na buhay yung dila ko ngayon. Yeah. Handang-handa ng sumugod sa panibagong araw ng pagkain, di ba? Like, ewan ko first time ko itong matikman, ramdam mo agad yung linamnam eh. Ako bilang taga Malabon, ako eh, mapatis ako eh. Alam mo yun? Maumami ako, pero wala kang nilagay na patis, asin. Wala kang nilagay na asin. Wala. Lahat Walang galing- daya yan. Nakita ninyo paano natin prepare. Oo, lahat galing dun sa North Shore Lasap, di ba? Na promise pre walang halong biro. Masarap talaga to. Ngayon, bago tayo gusto ko lang sabihin na itong North Shore Lasap, noon ko pa ginagamit yan. Okay. Sa restaurant ginagamit ko Yes! yan. Pero it's under a different name. Roast tip tip. siya Yeah. noon. Secret ng mga kusinero dati yan eh. Secret yan. Di mo alam kung ano yung roast tip. Pero ngayon, available na siya sa publiko, di ba? So pwede nyo nang gamitin ito. Pero promise pre, aside dito sa North Shore Lasap, itry nyo tong recipe na to. Chef, ang sarap nito. Definitely. I mean, it has all the complexities na kung gusto mo ma-challenge yung palate mo, Yes. here's your dish. At alam mo, eto marami ng tao ngayon, coffee connoisseur. Diba? Kasi dati ang kape natin, laging may asuka, laging may gatas. Pero ngayon, ang dami ng tao, black lang ako. Ay, gusto ko eto yung pait, eto yung lasa. Yeah. Try mo to. Yes. Kung nandun ka, try mo to. Or, kung ikaw yung tao nakaka-appreciate ng, say, whiskey on the rocks. Di ba? Yung medyo evolved yung palate mo ng konti.
Try mo to, pre. Kasi for sure, pasok sa ito. Ako, admittedly, wala pa ako dun sa panlasa ng kape na yun. Wala pa ako dun eh. Wala pa ako dun sa panlasa ng, yung alam mo, sipping alcohol. Yung ginaganon mo, wala pa ako dun. Pero eto, pasok na pasok. Same here. Pero ito, na-appreciate mo yung... Hindi kasi, ako I think dagdag ko lang, with a proper briefing, expecting yung kakain na may pait ito, but with the balanced flavors na meron siya, pasok pa rin eh. I mean, mahahanap mo pa rin yung rason kung bakit mo siya ma-appreciate. Tama. Sobrang bilis yung niluto natin. Gusto mo, prepare mo yung mga ingredients the night before eh. Tapos kinabukasan. 2 minutes. Oh, Tapos. Tapos ka, Diba? diba? At saka kahit malaking batch. Kahit malaking batch. Diba? Kahit malaking batch. I mean, hindi ka na kailangan mag-recompute gaano karaming seasoning yung ilalagay mo. Tama. Kasi you have a very dependent partner sa kusina na sure ka, masarap yung isi-serve mo. Etong mga gantong putahe, ito yung bagay na bagay pang restaurant sa mga nag-iisip magputap ng negosyo dyan. Ang bilis oh! Walang pagkakamali, di ba? Kasi gagamitan nga natin yan ng North Shore Lasa. Promise, pre, ang sarap nito. Ito kasi si Amity, sa mga tao dito, medyo ano yung lasa nito eh. Medyo evolved. Si Refined? Oo, si Alvin hindi. Nanlaglag. Ano, okay sa'yo? Ang sarap. Oo nga, okay yung pait. Okay yung pait niya, di ba? Pero mapait siya, di ba? Mapait siya. I mean, hindi siya yung mapait. Oo. Mapait siya. Mapait Ganun siya. yun eh, di ba? Refreshing. Oo. Refreshing siya. Sige, nakat mo muna yan. Kakain kami. Ha? Ang sarap. Chef, Ninong Ride. maraming salamat. Una sa lahat sa pagpunta dito. Of course. Pangalawa, syempre sa napakasarap na pakinga, baka Kinigtot. Kinigtot. Okay, napakasarap nung kinigtot. Promise Ano talaga siya eh. Eto, may gusto lang ako i-discuss muna dyan sa food na yan. Okay. Bakit refreshing ang papaitan? Diba? Kasi Very good question. kapag umiinom tayo, parang may umay factor yung alak. Tapos kapag inom mo ng papaitan, uy, parang okay pa ako And even pag ako ngayon, Oo. on a normal day, Oo. I would crave for pinapaitan. Oo. I think malaking sigurong factor dyan is my sentimental connection with that. Ako personally, Yeah. doon ko siya nakikita. Second is, ako hindi magugulat na na-excite ka with pinapaitan. Kasi ang dami niyang flavors eh. Daming flavors. It's not the usual go-to dish ng mahilig lang sa nilaga and all. Pero ito kasi dun sa medyo gusto mo ng excitement. Medyo nagsisik ng something. Oo. Parang I think yun yung isa sa mga rason kung bakit comforting, refreshing, nakakapanghulas. Siguro yun yung term ng iba. Pero it gives you a different satisfaction. Siguro yun. Siguro pwede natin siyang i-compare kung bakit tayo nagki-crave or nare-refresh sa sinampalukan, Yes. sa sinigang. Yes. 'Di ba? Oo. Palitan lang natin yung asim ng pait. Yun lang ang ano ko na parang eto kasi ulam na refreshing siya in a way, hindi ko alam. Ewan ko, biased ako kasi mahilig ako sa mga ganyang klaseng lasa. So, maraming salamat. Napakasarap. Taob yung niluto mo. Kita natin. Chef, yung bile mo pwedeng iwan mo na dito. Yes, sir. Amin na yun. Of course, Nagluluto of kami. course. May karne pa dyan eh. Sabi diba? mo, ulitin mo yan eh. Oo, ulitin Diba? ko yan. Lulutuin ko talaga yan, Chef. Kaya again, maraming salamat. The pleasure is all mine. Ngayon, pag-usapan lang natin yung buhay mo. Okay. Kaya nga tayo nandito, back of the house nga di ba? Kasi yung mga bagay-bagay na hindi nakikita up front or sa harap, medyo tatalakayin natin ng konti yan. Kilala ka sa TV show na Farm to Table. Diyan tayo, I would say, nagkaroon ng resurgence. Oo. Bago natin yan, ano muna yung konsepto nung Farm to Table? Kasi naniniwala ako yung konsepto ng show, it directly ties to the host eh. Well, ito yung funny thing with Farm to Table. Ang backstory niyan. Kaya when I get the chance to work with Chef Boy, I thanked him. Kasi ito yung isa sa mga butterfly effects na kung hindi nag-retire ang Chef Boy Logro sa Idol sa Kusina, walang Farm to Table. Talaga? Yes. Bakit? Paano? Kasi during the pandemic, syempre alam naman natin nung panahon na yon, ang daming uncertainties, Yes. ang daming restrictions, lalong-lalo na yung medyo exposed sa, or hindi pwedeng ma-expose sa ganong klase ng virus. Tama. Syempre, from what I know, I'm not sure even if this is public knowledge, si Chef Boy, he prioritized his health. Kasi syempre, pag nagte-tape ka, kailangan mo pumunta sa studio, sa Tama. location, you'll get to be exposed sa iba't ibang immune system. Yeah. Hindi, ang mga taping nung panahon na yun, every time papasok ka sa studio, may swab yan Yes. Pero still, hindi natin alam, di ba? Hindi pa natin alam kung ano nangyayari noon. Oo. Kasi this was 2020. Sariwa. Nagpa-play pa rin si Idol sa Kusina
And then, yun nga, when Chef Boy retired, doon nagkaroon ng opportunity for a new concept. So ito yung funny thing na hindi talaga ako yung nag-dictate nung concept ng show. So habang nangyayari yung Chef Boy Logro universe, in my own universe, nasa hotel ako nun eh. Ako yung may hinahawakan akong isang hotel sa Tagaytay. Bago ako pumasok doon, one of the things that I required from the owners is to give me a parcel of land na kami mismo ang magtatanim. Mag-cultivate, no? Yes. Kasi syempre, coming from a farming background, parang it only made sense na ipapractice ko pa rin siya. Tama. Kasi nung nasa industriya na ako, parang I had the leverage to dictate kung ano yung gusto ko. I was privileged enough na makarating sa point na yon. Sakto naman, yung hotel na tatanggap sa akin, meron na silang existing na greenhouse na hindi na nagagamit. So within the compound ng hotel yan? Yes. Talaga? Nice. Oh. So parang nag-match siya. Oo. So before, like years before Farm to Table, I was already practicing Farm to Table concept. Aside from the fact na during my tenure sa hotel industry, I made sure that I will get in touch with groups ng mga farmers. Like yung mga ginagawa sa ibang bansa. Tama. Which I totally get na dapat yun yung practice natin bilang kusinero. This is just my perspective. Yeah. We should be involved. Sa farming? Yes. And we should also motivate yung ating mga naghihirap na farmers. Hindi lang palengke yung pwede nyong bagsakan. Tama. Pwedeng kami na mismo. Meron pang ibang market. Yes. No. So yun yung type of relationship na binuo ko nung nandun ako sa industriya na we would get in touch with groups. Meron akong group sa Tagaytay na parang group of women who are into organic farming. So sa kanila kami nagsosource ng mga ingredients namin that we would put in our menu. So dyan ako sinumpa ng mga OJTs ko kasi we would get like crates and siguro hundreds of kilograms ng say sweet peas. Ninong Raya? Chicharo. Chicharo, ah. Oo. Sila yung magbabalat nun. Kaya sa mga OJT ko, love you! Sorry. Alam nyo na yan. So, I mean, that's pretty much the foundation nung ako as a kusinero. Yun na, nagsakob na yung universes namin ni Chef Boy. Sakto, yun naman yung binubuong concept ng team who was handling Idol sa Kusina. So parang let's continue the cooking show. But this time, since pandemic din, alam naman natin nung panahon na yun, plantita, Tama. everybody suddenly was into healthy lifestyle. Ang mahal ng Monstera nung panahon na yun. Oo, di ba? Diba? Ibang klase. Libo-libo. Nakikita natin mga nagde-trending na ganito yung bentahan. Grabe. So, parang nag-match lang siya na parang I was being prepared for something bigger, I would say. Parang life is preparing you para dito sa isang Sa pagkakataon role na to. As a farm to table host. Kasi when they called me up, imagine this is the middle of pandemic. So walang face-to-face audition or interview. Lahat ito online lang. Zoom lang. Tapos more of sell yourself. Para ba nag-a-apply ka ng trabaho? Yeah. Just like with any other positions na applyan mo. So in-scout ka nila? Ganun ba? Yun yung nakakatawa kasi when I started applying sa hotel industry, never did I mention that I won MasterChef. Sa akin kasi, since I'm entering the professional league, MasterChef do not amount to nothing. I mean, do not amount to anything. Kasi it's an amateur cooking contest eh. Diba? As good as it may sound, MasterChef, amateur cooking competition yan. So hindi mo siya nilagay sa resume mo? Hindi ko talaga siya ginamit. Oh, wow. Hindi ko siya ginamit. Okay. Ang naging bentahe ko na lang was when I was applying for my first position sa isang mag-o-open na team. Nung nakita nung executive chef yung resume ko, kasi galing din ako ng part ng price ko sa MasterChef is a culinary arts program. So may 1-year course ako for professional. Sakto na lang din talaga. Na yung nag-i-interview sa akin is from Center for Asian Culinary Studies. Yung kay Chef Jean Gonzalez. So parang I was applying for CDP. Kapal na mukha, no? CDP. Chef de Parte. Chef de Parte, hindi siya entry-level position. Hindi siya supervisory. Medyo mataas siya ng konti. Parang designated ka sa isang section. Tama. Yun yung definition niya eh. So kung hot ka. Kung cold ka. Kung Yes. yun, ganun siya. Kung sa mas malalaking hotel, kunyari, saute station. Yes. Siya yung CDP ng saute, ng fry, ng kung ano-anong stations. Tama. Kinapalan ko lang yung mukha ko on applying for that position kasi aside from my culinary arts background, kasi I was already at my 30s na nitong time na to eh. Medyo na-establish ko na rin yung corporate side ko nung nasa BPO industry ako. Okay. Gets. So parang in a way, I don't have the experience ng being kusinero, pero yung managerial skills, Dealing with people, meron na ako noon. Kaya, tinry ko lang. Sakto nga, kabaro.
galing pa ng same school. Right there and then, I will hire you, sabi niya sa akin. But not as CDP, as sous chef. Sous chef. So parang ako, ano yun? Sous chef? Okay, so binasa ko, okay, so mas mataas pa yung posisyon nito. Okay, so pasalamat ako. Yan yung parang pinaka naging break ko. And then, sa kanila nalaman, sa Master Chef ako. Okay. So, CDP ang ina-applyan mo, which is this. Yeah. Sa taas ng CDP, may CDC, Chef de Cuisine. O may CDC ba kayo? O after ng CDP, sous chef na? Sa bentahe kasi ng 4-star hotels or yung mga regular hotels dito sa Pilipinas, ang parang hierarchy is, kung hindi chain na hotel ito, executive chef, sous chef, CDP. Okay. Tapos line cook. Ganun lang ka-simple yung kan eh. So, mas bare bones yung brigade, basically. Pero basically, second to the highest position ka na. Parang ganun. Pero dahil part ito ng consultancy group, wala kaming executive chef sa restaurant. So parang ang lumalabas is ako yung pinaka-head. Wow. Kasi style yan sa industry. Para hindi ka bigyan ng gantong sweldo, we have an corporate executive chef na mag-manage ng lahat ng hawak nilang hotels, properties. Kaya ang kailangan lang talaga nila is sous. But in fact, your parang deliverables, responsibilities, pang executive chef. Nung outlet na yun. Nung outlet, yes. Okay. So parang ganun lang. I mean, technicalities. Okay. Tapos, ano nangyari? So, doon na ako nahasa. I think ito yung isa sa mga pinakamalaking pasalamat ko na galing ako sa BPO industry. Sobrang na-master. Kasi I was quality supervisor na nun eh. So, may position na talaga ako nun. Nung nasa BPO ako. Reports na ang hawak ko dyan. Numbers analysis. Tapos, reporting to the clients. Hindi yung boss nyo dito sa Pilipinas. Doon na. Kliyente. Yan, kunyari, Microsoft. Yan, Xbox. Yan yung mga hawak kong accounts dati. Wow. And we're dealing with thousands of employees. Nung nalipat ako sa hospitality industry, ang napansin ko lang na mas malaking nagsastruggle yung mga kabaro natin na matatagal na. Nagsastruggle sila pag napopromote as sous chef, as executive chef, doon sa reporting. Tama. Diba? Kasi kapag nagluluto ka lang, nagluluto ka lang. Until you reach a point na hindi na. Yes. Yan. Luto, mas marami ka ng hawak na tao, palaki ng palaki, hanggang sa point na magtuturo ka na lang. Pero hindi lang siya basta nagtuturo. Ako personally, ang pinakamahirap dyan, pag-a-analyze ng mga numbers na, anong ibig sabihin ito? Yeah. Diba? Kasi responsibilidad mo na yun eh. So, ibig mo sabihin, nung pumasok ka doon, technically, in a way, sariwa ka. Sariwang-sariwa talaga. Kasi ang parang pinaka talagang naging foundation ko lang noon was 1 year na after winning Master Chef and then nakapasok ako more than a year doon sa hotel na yon, catering lang talaga. Catering. Kasi nagsolo ako parang rumakit ako na imbes na magtayo ako. Nagtayo rin pala ako ng restaurant while I was in Master Chef. Kasi, sabi ko, di ako mananalo dito. So, ang mentality ko noon was, strike while the iron is hot. Tama. So habang may exposure ako sa TV. Sa TV, tayo na tayo ng karinderya ngayon. Glorified karinderya kasi air condition. Wow. Oo. Tapos made to order naman yung pagkain. Pero hindi ko siya na-manage ng maayos kasi I was taking up culinary arts at the same time. Unfortunately, we had to close that down and then nag-focus ako ngayon sa catering. So yun lang yung bentahe ko noon. Sobrang pasalamat ako is nakita nung nag-interview sa akin na enough na yon. Siguro mas tiningnan niya, I would say, yun dun sa BPO background ko. Yung yung managerial skills mo, basically. Doon ka nagsimulang mag-gain na, siguro I would consider professional experience pagdating sa pagluluto, sa kusina. Yes. May mga challenges kang hinarap doon. Kasi I'm assuming, hindi kasi, ang daming outlet ng pagluluto. Andyan nga yung restaurant, andyan yung karinderya, andyan yung catering, andyan din yung hotel. Bawat isa yan, magkakaiba yung mga bagay na yan. Diba? So, say, nag-operate ka ng restaurant, nag-operate ka ng catering. Pagdating mo ng hotel, ano yung mga challenges na finish mo? Kasi I'm assuming, malayong-malayo talaga. Yun yung una kong impression was, pag may hotel ka, or pag may hinahawakan kang hotel, isa lang yung hawak mo. Okay. Yun yung maling-mali kong expectation. So, pag nasa isang hotel ka kasi, may tinatawag tayong outlets. Yes. So, ibig sabihin, ito yung mga parang restaurants. Restaurant sa loob ng hotel. Yeah. So, imaginein mo, isang hotel, may sariling restaurant yan. That's one outlet. Pag may isa pang function room yan, that's a different Another outlet. Sabi ko, so para kang, dahil ilan ang function rooms namin nun? 6.
6 or 7 na parang 30 to 40 packs yung capacity per function room. So, daan-daan. So, doon ako nagulat na, ganyan pala karami yung Iba-iba pala. nahawakan ko. Tapos, iba-ibang costing, iba-ibang menu, iba-ibang crowd. Tama. So, parang, doon ako talaga mas nag-adjust. Usually kasi sa hotel, ganyan ang pinaka-basic na mga outlets yan is, una sa lahat yung room service. Oo. Na yung room service, kadalasan not all, pero kadalasan, yan na rin yung dumadali ng hotel buffet. Yeah. Oo, kadalasan. That's one outlet. Tapos another outlet would be, sa mga ibang hotels, meron silang fine dining selection. Yes. Oo, that's another outlet. Isa pa yung bangkete. Yes. Personally, yun yung background ko. Okay. Bangkete. So, talagang magkakaiba sila. Oo, nasa isang sementadong lugar sila, pero they are treated very differently. Ninong Ray, yung division ninyo, kunyari bangkete, may sariling kusina yan? Meron. May sarili kayong staff for bangkete? Meron. Okay, yan yung sa amin from 4-star hotels. Mukhang 5-star yung pinagalingan mo. Okay. Sa amin kasi, when I try to explain why I'm confident in what I'm doing now is because I was able to earn my stripes. Kasi yung kusina namin, isa lang yan. Isa lang. Isa lang. Sa lahat ng outlets. Serving all outlets. Same staff. Okay. Same number of heads. Tatawag ka lang siguro ng on-call kapag May function. OA na nung like sabay-sabay yung function. Pero ang most din kukunin mong outsource dyan is servers lang. Service. Yes. Tagahugas. Tama. Hindi ka kukuha ng outsider na magluluto kasi we have standards. Kailangan makakasunod dun sa hotel standard natin. Although it happens, kasi ako, for a while, naging ano rin ako eh. Yun nga, contractual employee. Casual, ang tawagin namin, casual. O kung kailan lang kailangan. Kung kailan ka lang kailangan. Yeah. Although, sa pagkakataon naman na binigay sa akin, na halos araw-araw naman. Although may mga sa linggo ko walang pasok, tatawagan pa ba ako? Nakakatakot yun, nakakatakot yun. So yung sinasabi mo, chef, na technically, napakaraming restaurant, pero nanggagaling sa isang kusina, sa isang staff. What about yung inventory? Inventory, yun. Doon naman pumapasok yung inventory ng accounting. Kasi may proseso tayo when you order eh. So when you do your purchase order, you will be using a different form. For example, kung pang restaurant ito, yung format na pang restaurant yung susundin mo. Or sa iba namang software, isang click lang yan. For what? Baga, function ba to? A la carte ba to? Sa wedding ba ito? That's for accounting purposes. Gusto ko lang sabihin hindi ito parang umorder ka 3 kilong baboy, 5 kilong ganyan. Meron kami sariling software sa hotel. Yes. Meron kami sariling program doon na ordering system siya. Kapag tinignan mo mukhang Windows 95. Parang diba? Kasi it doesn't need to look pretty eh. Yes. Alam mo yun? Functional lang siya. Functional lang talaga siya. Legit pre. Parang Windows 95 talaga yan. Basta gumagana siya. Yes. Pero sobrang effective ng bagay na yun. Diba? Actually, pag ngayong tayo nandito na tayo sa position to see kung ano ba yung mas effective, I think simpler is better. Simpler is better. Diba? Hindi mo kailangan ng madaming pagandahan ng software. Oo. Tsaka siguro ako less bureaucracy. Yes. Oo naman. I mean, gusto ko lang naman umorder ng 10 kilong carrots. Pwede ba natin padaliin yung proseso? Alam mo yun, ewan ko kung ako lang. Hindi ako. Si Alvin, maraming salamat kay Alvin kasi ako, wala talaga akong ano sa paperworks. Wala, umay ako dyan. So sana, gusto kong itawag na lang eh. Alam mo yun, pero hindi kasi ganoon ang kaso kasi kailangan lahat well accounted. Yes. Kasi magre-reflect sa costing yan. Hindi kasi akala siguro ng iba, dahil sa mga properties like hotels, may purchaser naman talaga tayo. Meron. Pero hindi ibig sabihin nun, you pick up your phone, purchaser, pahingi ako ng 10 kilong ganto, 5 ganyan, para to sa wedding. Hindi. Ikaw yung mag-i-input. Pero bago nun, sa amin kasi, kunyari, yung line cook or yung aming CDP yung magpoproseso ng order, dadaan sa executive chef. And then, depende sa executive chef kung siya na yung mag-i-input or iuutos pa niya. Normally kasi, since alam na ng mga staff yung software, sila na rin yung nagpapasok. But may pinagdadaanan pa rin siya. May approval pa rin ng executive chef. Titingnan pa rin. Yes, kasi it boils down pa rin sa costing eh. So, may kita nyo na ito yung mga maliliit na bagay sa industriya natin na hindi alam ng karamihan natin. Hindi nila alam. And hindi siya masarap ikwento kasi wala eh. Boring siya eh. Boring na detalye. Ang gusto natin, apoy-apoy. Yes. Hiwa-hiwa, luto-luto. Diba? Pero in reality, kapag umabot ka na sa certain position, nag-uutos ka na talaga, you check the quality, you check your manpower, di ba? Ganun yan talaga. Yung, dahil in-accept ko na from the start, na kulang pa ako. Hilaw. Hilaw eh. Tapos may position akong ganito. Somehow, isa siguro din dun sa tanong mo kanina na ano yung challenges ko. Earning everybody's respect.
it's always an issue. Kahit saan ka naman magpunta, kahit established ka na individual, mapakusina pa yan, mapadoktor ka pa yan, or kahit anong profession pa yan, when you go into a new property or new location, you still have to earn everybody's respect. Tama. Diba? Lalo na't baka minsan nauna pa sila sa'yo doon. Yun, actually, mas madalas nating problema yan. Mga kwan Totoo tayo yan. mga territorial tayo I mean, admittedly naman which is fine. Which Yeah. is fine. But if you're a leader and you accept that fact, then ikaw muna mag-adjust. Tama. You have to reach out and do your effort to win their respect. Hindi pwedeng, oy, ako na bagong executive chef dito, sundin niyo ako No, hindi gagana yan. Ito gawin nyo. No. No. I mean, mapapagana mo sila. In a way. Yeah, I mean, they will function. Oo. Kasi most of us in the industry are professionals. Pero, tayo kasi, we wanna work in an environment na chill lang. Tama. No issues. So, if you're after that, then you have to exert Tama. efforts, work definitely, to earn them. What I do, first thing I do, ako maglilinis ng grease trap. Yun. Napaka-simple niya, grease trap, paano mo makukuha respeto niyan? Ito pala yung hindi nila naintindihan. Yan yung pinaka-aayaw na pwesto ng kahit sino. Kaya kawawa ang dishwasher. Paglutuin mo na ako ng 4 na shift, 4 na araw, Yeah. wag mo lang ako paglinis ng grease trap. Yung end of day grease trap to, Ninong Raya. Putik. End of day, Mother's Day weekend. Tapos may wedding. Ay, putik yan. So, alam mo, nakaka-relate ako sa sinabi mo Yeah. yan. Kasi, ako rin, nung napunta ako sa isang malaking posisyon, I was 24 years old. Ay, Oo. mahirap yan, Ang pre. hirap. Like kong kinukwento to sa vlog, pero natutuwa ako kasi, ang weird kasi nung posisyon, I was 24 years old, nagtrabaho ako sa hotel, ayoko na magluto, na burnout ako. Ayoko na talaga. Just, gusto ko na lang sa bahay na lang magluto. Tapos bigyan ako ng opportunity kasi may nakainuman ako na mga mayayaman, alam mo yun. Tapos hello, ganyan. Tapos nakita yung Instagram ko. Tapos nag-uusap yung mga barkada nila, tayo ng inuman, restaurant, ganyan. Tapos yung kwentong lasing, naging totoo. Kasi nakita daw nila yung Instagram ko. Gusto nakita daw nila maayos ako magluto, tapos gusto daw nilang ako yung mag-head chef. Ay, sira ulo ba kayo? Sigurado ba kayo? Pero syempre, hindi ko tatanggihan yung bagay. Oo naman, of course. Opportunity yan. Yes. Pero, hindi ko alam sa'yo pero ako alam kong hilaw ako. Alam kong hindi ko kaya. Alam mo rin yun nung pumasok ka dyan. Yes. And kinailangan mong i-earn siya backwards eh. Yeah. Di ba? Exactly. Di ba? Yes. Kailangan mong i-earn siya Yeah. backwards, pabaliktad. Kasi andito na agad yung price, wala pa yung effort ko. Yes. Kailangan ko i-earn tong bagay na to. So, ang dami kong naging problema dyan, di ba? Like, lumalim yung pag-uusap natin eh. Kasi ang ganda eh. Pero balik tayo ng konti Nagsimula tayo nasa late 20s, 30s ka na eh. Ako, early 30s. Hindi, nagsimula yung kwentuhan natin sa ganung age. Ngayon, balik tayo ng konti kasi Okay. kamo, alam naman natin lahat, nanalo ka ng MasterChef. Yeah. Pero bago ka manalo ng MasterChef, marunong ka muna dapat magluto. Yeah. Paano nangyari yun? Saan nagmula yun? I mean, I always say this, props to my family. Kasi sila talaga yung nag-expose sa akin. And I always say this as well, na I think ito rin yung kailangan ng kultura natin na ipagpatuloy. Yung mga bata sa bahay na tumutulong sa mga tiyuhin, tiyahin, lola, lolo, nanay, tatay kapag may mga handaan. Tama. Yan, di ba matik yan eh. Entry level dyan, tagahugas ka muna. O tagakuha ka ng ganito, tagabili ng ganyan. Habang tumatanda ka, napopromote ka, o pwede ka na magbalat nito. Okay. Pwede ka na maging ng chicharo. Yes, chicharo, yes. Habang nakakasama ka nila, habang nakakapag-practice ka sa bahay, habang napag-iiwanan ka ng magulang mo ng responsibilidad na pangkusina, doon ka na pwedeng magluto. Ako, ganun literal yung naging training ko sa bahay na... So, inuutusan ka? Yeah. Same. Alam mo, ngayon ko lang na-realize, no? Nakita mo naman yung anak ko kanina. Yeah. Kumain nung... Kinigtot. Ako na magsasabi, kinigtot. Kumain nung kinigtot. Ang nagustuhan niya. Yes. Mapait yun, di ba? Proud ako to say na tinrain ko yung... Tinitrain ko yung dila niya. Pero one thing na siguro kailangan ko pang siguro gawin on purpose kasi tinuturuan ko siya magluto. Okay. Tinuturuan ko talaga siya. Pero pag magluluto kami, literal na, okay, Anye, magluluto tayo ngayon, eto yung gagawin natin. Hindi like, anak, gawin mo nga to. Hindi out of necessity. Yeah. Hindi out of necessity. Kasi kunyari ako mayroong mga bisita sa bahay. Halimbawa, nag-magic cards kami sa bahay. Pag nag-magic cards kami sa bahay, 20, 25 katao. Dahil kung lulutuin nun, mga 30 putahe yun. Pag ako nagluluto, crunch time yan, dire-diretso yan. So hindi ko kailangan ng tulong ng bata. Kasi baka makagulo pa, ganyan. Totoo, yun naman talaga. Pero, dapat nga i-involve ko siya doon sa mga ganung bagay nang hindi ito nagmumukhang session ng pagtuturo. Diba? Well, yes. Kasi minsan, anak, tuturuan kitang gumawa ng ganito ha.
nagmumukhang classroom eh. Oo. Nagmumukhang laboratory class sa culinary eh. Well, swerte mo na lang din siguro kasi matalino yung anak mo. Well, So, yeah. maiintindihan niya. Naiintindihan niya naman talaga. Tayo kasi school bukol eh. Pinag-usapan natin kanina. Oo. no? Hindi, I mean, tayo kasi yung type of learners na we have to experience it for ourselves. Tama. Well, at least I know that na ganun ako klaseng matuto na. Ganon din ako. Hindi mo ako pwedeng yung ginagawa mo na classroom session, na session na mismo na ituturo mo sa kanya. Sa akin, I need to be part of the process. Although, to be fair naman, no, siya gumagawa lahat. Okay, that's good. Siya gumagawa lahat. Hands off ako. Yeah. Pag hindi niya lang kaya, halimbawa, bubuhatin yung mixer, halimbawa. Of course, Siyempre. oo. O kaya kapag lilinisin mo yung mixer, gamit yung spatula. Hindi niya pa kaya yun eh. Kumbaga, hindi niya pa kaya yung malinis na ganun eh. Di ba? So, tinutulungan ko siya mga ganun bagay. Pero for the most part talaga, ganyan. Tapos lagi kong, komplikado. Tapos lagi kong mini-minimize sa huli. Di ba? You just mix all the ingredients together and you have this na. Yeah. Lagi kong ginagawa. Pero kailangan ko siyang i-involve sa mga hindi classroom session. Di ba? Maganda ring exposure. Maganda rin exposure. Pero kasi, like, yung sa background ko kasi, yun na yung tradisyon eh. Kasi ganyan din ako eh. Wala namang chef sa amin. Oo. Nauutusan ka lang. Yan, Ayun. talaga. I mean, kung sino yung ang chef sa atin is yung nanay natin, tatay natin, o kung sino man yung magluluto ng araw na yun. Tama. Tapos ikaw yung balagoong palagi. Tama. Di ba? Na ikaw yung uutusan maghugas. Taga himay ng kang malunggay. Malunggay, yan. Ay, Diyos ko, Lord. Pute ko. oo, Walang gusto naghihimay ng malunggay. Hanggang ngayon naman eh. Eto nga. Ngayon matanda na ako. Alam mo paano ako maghimay ng malunggay? Ganun na lang. Dati isa-isa yan. Pagka may nanonood sa'yo. Pero ngayon ganyan na lang yan. Kapag may nayong malaki, di sige. Ang nakakainis pa sa airmats ko, pag inuutos niya sa akin yung malunggay, dapat walang tangkay. Pero pag siya yung magluluto, ganun. Rap! Rap! Magrereklamo kang may tangkay. stem. Oo. Hoy, vitamins yan. Tama. So wala ka na namang rason, di ba? Yung foundation mo ay galing sa family. Family. At Yeah. karamihan naman talaga. Ang family background mo is, sabi mo kanina, half Bicolano, Half Igorot. Half Igorot. Yes. Okay. So, kwento mo nga sa amin yun. Anong nangyari nung nagsama yung dalawang yun? Weird, no? Oo, Parang paano si Bicolano from Caramoan Island na nakamit ng Igorota from the Mountain Province. So my dad kasi, yung family ko, yung tatay niya, was in the mining industry. This was in the 60s, 50s. Okay. So, isa siya dun sa mga nauna siguro na minero. Na nagbubukas ng iba't ibang minahan sa Pilipinas. So, there was a time na nagkaroon ng business opportunity or professional opportunity na magbukas siya ng minahan somewhere, if I'm not mistaken, sa Mindoro. Kaya sila umalis ng Bicol. Tapos, nung time na yun, nag-aaral pa yung daddy ko, college sila nung kuya niya, nag-aaral sila sa FEU, and then, pumunta sila sa Lubok, Batangas. Time naman na yun, yung mami ko, from Mountain Province, 13 silang magkakapatid. Dami. Oo. Wala pang kuryente nun eh. Wala internet. Wala internet. So yun yung dami nila. Nanay ko yung pangalawa sa magkakapatid. Di ba dati, anak, tigil ka muna ha. Ito muna yung mag-aaral. Nanay ko kasi ayaw niya. So ang ginawa niya, umalis siya doon, umalis siya sa Mountain Province, pumunta siya sa Lubok, Batangas, ni-refer siya ng kaibigan niya para mamasukan. So nagkatulong yung mami ko doon sa isang Chinese family, I think. Doon na sila nag-meet nung airpods ko. Oo. Tapos nung time naman na yon, parang, ewan ko, na love at first sight yata si airpods. Pangklase. Basta yun yung parang pinag-ugatan niya, and then eventually, nagkaroon ng opportunity naman sa airpods ko na lumipat ng Benguet para doon sila mag-settle down ng family niya kasi may bubuksang minahan. Doon naman ako pinanganak. Benguet, Mountain Province ang background ko. So yun ang kwento paano ka tinimpla. Yes, exactly. Ngayon, masasabi mo bang yung cuisine ng magkabilang panig ng pamilya mo magkaiba? Ang layo. Malayo. Tapos ikaw yung gitna nun. Oo. Paano siya nagkaroon ng melding sa'yo? Like, sige, dito ako interested Ito yan, kanya yan. So, ang Igorot, Mountain Province cuisine kasi is mostly boiled. Boiled. Pakukuluan lang namin lahat yan. That's the main. Kumbaga kung let's say sa Tagalog, nilaga. Ang paborito ng lahat. Or gisa. Sabihin na natin, gisa-gisa dito sa baba. Sa amin, walang gisa-gisa. Laglag sa tubig. Kulo. Tapos yung meat preservation namin, which is yung itag. Oo. Yun lang yun. Salting or smoking. Yes, ganun lang kasimple yun. Basic yung lasa, pero paghihimayin natin yun, maraming complexities and Yes. all.
Si Bicol naman, si Gata. Spicy. Medyo manamis-namis. Eh, walang gata sa taas. Wala. Oo. So parang yung AirPods ko lagi, I mean, may nabibila naman. Siyempre. Pero siya yung laging, dahil Bicolano ako, sabik siyang i-broadcast sa lahat na ito yung kinakain namin. Parang ganun siya eh. So parang lumaki ako dun sa, ito yung nanay ko magluluto ng simpleng pagkain, yung AirPods ko naman magluluto ng Bicolani dishes. So, Dalawang ulam? hindi naman, parang Salit-salit. turns, depende. Nag-abroad din yung AirPods ko nung kabataan ko. So pag uuwi yun, laging may gata, mga sinaing. Miss na miss niya. Oo, laging ganun yung pagkain namin. So yan yung parang kinalakihan ko na, kaya hindi ko talaga alam yung mga fast food before. Hindi ko talaga sila kilala. Nakilala ko na lang siya high school na ako. Talaga? Yeah. Lagi home cooked. Oo, laging ganun yung pagkain namin. Fast forward to MasterChef. Yan. Okay. MasterChef, sabi ko nga sa'yo, wala akong naisip or hinuha na mananalo ako dito. Teka. Paano, like, MasterChef, ina-applyan ba yan? Hindi ko alam eh. Okay. So, ganito yan. Another funny story. So, dahil nung kami na ni Mrs., mahilig kami manood ng cooking shows. Yeah. So, MasterChef. Kasi mahal mo na rin ang pagluluto Yes. eh. And then, tsaka ako kasi, college days nung nagtatrabaho na ako sa BPO, yung mga downtime ko, Anthony Bourdain. Anthony Bourdain. Nasa isang cable channel ito. Feeling ko, ako lang yung nanonood. Ano to mga matataas sa channel to eh? Mga 52. Mga ganon. Tapos yan, Jamie Oliver. Yeah. Yan yung mga kinalakihan ko. Tapos, nag-influence sa akin. Tapos yung cooking competition. Iron Chef. Japanese Iron Chef Japanese. like cuisine! May kusinerong bakal nga kami dito eh. Dahil sa Iron Chef na sinabi mo kusinerong bakal. Iron Chef. Kami ni Alvin, nanonood kami ng Iron Chef before. Like, nag-download ako nun. Tapos, kasi wala namang makikita na nun eh, di ba? From way back eh. Good thing may nakita ako. One seeder lang nung panahon na yon, di ba? Oo, na-download ko siya. Tapos pinapanood namin lagi. Tapos, wala lang, makulit lang siya, di ba? So, yun yung mga, parang sign ng influence. Yun talaga yung sa akin na parang, hindi ko naman ini-imagine nung time na yon, nasasali ako. Tapos, one time, nanonood kami ng TV ni Mrs. Audition for MasterChef Pinoy Edition! Ganon, pinalabas. Uy, sabi ni Mrs., sali ka dyan. Ako naman, uy, baka pwede. Pero hindi naman ako nagko-commit. Parang sinasabi ko lang na, sige, pwede siguro. Tapos, cut to, calling for final audition. Parang kinabukasan na. Bukas na yung last audition. Nagalit ngayon yung asawa ko. Kasi, wala akong pag-aasikasong ginagawa. Hindi ako nagpe-prepare. Hindi ka seryoso ba? Hindi ako seryoso. Okay. Parang akala ko, loko-lokohan lang yung yun, masabi lang. Or pinacify ko lang siya para hindi niya na maging topic yun. So 6:00 ng gabi, nagagalit siya sa akin kasi binibigyan niya ako ng litanya. Ba't hindi mo bigyan ng chance yung sarili mo ng ganito. Hindi naman ako masarap magluto. Hindi nanonood tayo ng MasterChef US, di ba? Ang layo natin dun. Diba? Hindi tayo makakapasa kahit sa audition pa lang. Subukan mo lang. Di syempre, para matapos na yung Pag away. tumas na boses, susunod ka na eh. Of course, syempre. Yes ma'am, yes po. Opo, lahat ng sulok. Diba? Opo. Takbo ako ngayon sa grocery. Bili ako ng chicken breast, tsaka cream and mushroom. Wait. Ano to? Bakit ka bumili? Kasi for the audition, ito na yung proseso. Ingredients. Oo, tapos naisip ko, since this is MasterChef, tapos nakikita na kasi namin yung dami ng tao na yung ibang legs ng audition, like sa Visayas, Mindanao, ang dami. So siguro ito lang din yung isa sa mga papasok sa akin or naging edge ko is yung common sense. Kasi alam mong marami, matagal ang antayan, dapat yung dala mong pagkain would last hanggang kinabukasan. So ang ipapatikim mo sa kanila is Luto na. Luto na. Yes. Okay. Kasi dumating kami sa point nung nandun sa pila. Kasi parang by batch 5 or 10 kayo, buksan nyo yung dish nyo, titikman ng mga chefs. Right there and then, sasabihin sa'yo kung pasok ka for the next round or hindi. So malamang sa malamang, may napanis doon. Ang dami! Talaga? Yan ang right, pagbukas pa lang, woo! One down! Okay. Isa ng kalaban na nawala. Tapos makikita mo rin doon, habang nabuboost yung kumpiyansa mo, makikita mo rin doon, may mga yaya, may yung mga lalagyan nila. Ako, microwavable. Na lalagyan lang may chicken dish ako doon. Yung CP1000, yung microwavable. Yan, mismo. Pagbukas nung sa akin, yun, nag-aamuyan na naman kasi sabay-sabay kami nagbukas. Doon ako nagkaroon ng kumpiyansa na may chance ako. Tapos, nagustuhan. Ano muna yung dish mo? Sa pagkakatanda ko, this is like 12 years ago. Kasi natapos yung MasterChef 2013. Ang audition, if I'm not mistaken, ay 2011. So, matagal na to. Basta alam ko to, chicken dish na may herb,
tapos mushroom. Hindi ko lang alam kung nilagyan ko to ng cream. Yeah. I would think hindi. Kasi masisira. Kasi masisira or Oo. maapektuhan yung shelf consistency, life niya. oo, Oo. yeah. So I think wala, oil-based lang ito na parang pan-fried chicken lang na may herbs and mushroom. Pero siguro nakapasa doon is yung consistency, texture. Tsaka hindi panis. Number one. Yun eh. Yun eh. Oh, alam nyo na. Oo. Pag nagpa-audition lang yung MasterChef, adobo, dalhin nyo. Tsaka paksiw. Ayan. Mismo. Oo, yung mga baon sa swimming, dalhin nyo. Pasok yan. Tapos yung audition na yan, hindi yan one time lang eh. Hindi lang. Leg off or series yan of audition. So, Mga natitrim kayo, natitrim. Natitrim kami siguro from tens of thousands of contestants. From that initial screening, siguro sabihin natin naging 10,000. Parang naging ganon. Naging 5,000. Naging 1,000. Iba-ibang dish yan per audition. Iba-iba. Okay. Oh, tapos iba-ibang locations yan. Tapos nung mga siguro nasa hundreds na lang kami, doon na kami parang nagsama-sama ulit na naiisang location na from Luzon, Visayas, Mindanao na pina-fly nila para man doon sa location na yon. Doon na yung parang naging critical. And I was like, going along eh. I mean, hindi ko nga na-imagine or hindi ko na-realize na mataas na yung naabot ko dun sa competition until nung nag-top 4 na kami. Talaga? Kasi I was just playing along talaga Oo. na parang chill-chill lang. Wala lang. Ito, may pinapagawa sa akin. Gawin ko. Oo, parang ganun lang. Hindi, tsaka sa akin nun, hindi ako yung pabibo. Kasi alam ko din, speaking of aminado ka sa sarili mo na hilaw ka naman, so hindi ka... Papasikat masyado. Oo, I mean, chill ka lang, tama ka lang dun sa sakto, pero let your actions speak your capacity or capabilities, diba? So yun yung parang naging game plan ko. Pero really, God knows, without any expectations, naaabot ako sa ganong point. So, yan siya, na parang yung Bicolano, Igorot, Yung pala yun, bigorot. Bigorot na influences ko. Kasi napapansin ko, nung top 4 na kami, parang mga nag-western cuisine na itong mga kalaban ko. Wala na akong laban dyan. Wala na. Nandun na sa herb chicken yung pambato ko. Yun na yun eh. Yun lang yun eh. So sabi ko, ano kayang magandang pang finale na dish? Tapos, kasi yung finale was February. Natapos kami ng shooting hanggang dun sa finale, parang December. So may break kami. Sakto, umuwi kami for a reunion sa Mountain Province. Doon ako nagkaroon ng epiphany, if you may say, eureka moment. Yan. Na, kasi sinaserve namin doon, what-what eh. Ito yung... Ano yung what-what? What-what is yung kainang bayan. Boodle fight? Hindi. Parang may handaan kasi parang anniversary ng magkakapatid na magpapakain sila sa buong barangay. Okay, so basically handaan. Handaang malakihan. Handaang malakihan. As in barangay level ito, like Hundreds. thousands. Thousands? Yes. Kasi sa isang barangay, hindi mo kailangan mag-invite. Matik yan. Matik yan. Oo. Tapos ito yung klase ng, hindi ba nakwento ni Shavy? Nakwento Yung yan. dahon ng, yung trunk ng saging ang plato. Ay, yun ang hindi ko alam. Pero ang nakukwento niya sa akin doon is yung hirap ng pagsasaing for that many people. Oo naman. Yeah, kasama sa challenges yan. Yeah. Pero yung parang pinaka-flow kasi nun is magluluto kayo ng daan-daang kilong baboy, manok, and then pipila yung mga tao, pasa-pasa ng trunk na pinutol Yung sa ano, gitna. saha. Oo. Yung gano'n parang half tube. Yes. Tapos nung kakain, Doon ilalagay, sasandukan yan eh. Kaya sinabing pang what-what, kasi yung portion, pang 3 tao. Kasi malaki yan talaga. Kasi hindi ka na babalik. Okay, Yun yung okay, point, okay. para hindi na ma-hassle. Tama. Iuwi mo yung sobra. Okay, Parang okay. gano'n. Nakita ko, may pinikpikan. wait, modern pinikpika na ba to? Hindi, I mean, Or- yung typical naming preparation. Kasi nasa Mountain Province ako na Tama. Doon ako parang yun nga, yung eureka moment ko na, ito yung dish na to. Ito yung ibang tatapat ko sa mga western nyo. Yes, oo, sabi ko, ito na yun. Kung kayo nagpapakaganon, babalik ako sa roots. pinanggalingan ko. Yun talaga yung parang naging firm ako dun sa decision na yun. And then sabi ko, teka lang, baka magtampo si daddy. Lagyan kong gata. I mean, ganun lang kasimple yung process ko nun sa paggawa ng dish na yun na, meron na bang ganun? Sa tinagal-tagal ko na kumakain ng pinikpikan, hindi pa ako nakakatikim ng ginataang pinikpikan. So, yung protina, tinreat mo ng mother side, tapos the sauce, tinreat mo ng father side. Yes, sir. Wow. Yun. I mean, napakasimple. Tapos, during the competition, ito pa yung mga kwan eh, na when you embrace what you know and what you have, kasi nag-decide ako na maglalagay ako ng heirloom rice as the starch component. Anong klaseng heirloom rice? Choro-choro-os. Choro-choro. Ayan. So, Yeah. wala sabihin. Sana mabigyan ng exposure mga heirloom rice natin. Yeah. Ang dami nating klase Yeah. bigas. Hindi lang natatapos yan sa jasmine at malagkit. True. Napakarami. Oo. Ako personally, wala akong masyadong alam dyan. Pero gusto kong matuto. Gusto kong mas ma-appreciate natin yung bagay na yan. Ang dami. Diba? Bulacan, Isabela, well, of course, Mountain Province, Cagayan,
lahat sila, even Visayas, Mindanao, may mga kanya-kanya silang heirloom rice. So anong tawag ulit? Choro-choro-os. Choro-choro-os. Ano yun? Anong Red klase? rice ito. Aha. Brown red rice na para siyang arborio yung laki. Medyo bilugan. Bilugan. Oo. Ganon siya, ganon din katambok yung butil nito. Sticky siya? Hindi. Bilugan, pero hindi Bilugan. sticky, no? Oo. Wow. So, tapos it takes them like 8 months para palakihin. Wow, okay. Tinry na nilang magparami dito sa lowland pero because of the conditions, Hindi kaya. Hindi talaga. During the competition, we were only given, of course, time limit. Yeah. Hindi aabot yung kanin ko. Buti na lang, may dala akong tapoy. Tapoy. Oh. From Mountain Province. Yeah. Kasi dinala ng mga uncles ko yun eh. Ano yun? Rice wine, ha? Rice wine. Oo. Eh yung tapoy, yung rice component ng fermentation, nandun pa. Hindi siya filtered? Hindi kasi sa amin, the way we do it, isasaing namin yung kanin, yung chorchoroos. Minsan naglalagay kami ng malagkit para mas masabaw. Saka namin lalagyan ng bubod. Ito yung pang-ferment. Yung puti. Yes, Oo. yung yeast. Oo. Tapos saka namin iimbak. So lutong kanin yung nandun sa banga na dala-dala ko. Eh hindi ako aabot, parang 5 minutes. Hilaw yung kanin ko. Siyempre, alam ka naman magmagaling ako doon na para po yung risotto. Para may bite, diba? Hindi mo naman pwedeng lokohin yung judges ng ganon. Tama. So ang ginawa ko, sinandok ko yung tapoy, yung kanin niya, tapos ginawa ko siyang parang risotto. So this is fermented na? Fermented na. Fermented rice risotto. Ang nagulat ako kasi mag-work ba to? Pagtikim ko Ninong Rai, I was like blown away. Kasi imaginein mo yung wine na nag-reduce. Medyo may asim na konti. May asim at may tamis. Kasi matamis ang kwan eh. Ang tapoy. Ang tapoy, di ba? Na parang, oh my God, mangyak-yak ako nun. Ang galing mo, Lord! Ang galing mo talaga, Lord. Kasi kung wala yung component na yon, kasi pang dedeglaze ko lang sana yun sa kwan eh. Yung wine. Oo, yung tapoy tapoy na yun na ended up part na siya ng bigorot na dish. So, yan yung parang naging kwento kung paano ko na-combine. And kaya ngayon, even until now, when I do talks about how we can progress with, well, in my case, yung profession ko as a chef, tayo as a community, Filipinos, with our gastronomy. Ano pa bang panguhugutan ko? Di syempre, yung alam ko lang, embrace your own. Tama. Yeah. Tama. Nakakatuwa kasi, ano to eh, parang winning mo lang eh. Yeah. Diba? Yes. Winning mo lang eh. Literal pa chamba. Sinambahan mo lang talaga. Oo. Ang problema dito, like, masarap yung mga moments yan. Yeah. Masarap yung mga moments yan. Pero, hindi yan mag-a-apply kapag magtatayo ka na ng restaurant. Of course. Of course. Yun yung pinaka-problema Yes. dito. Like, hindi po pwedeng, halimbawa na lang, bigla mong gawin, hindi pwede yan. Hindi pwede. Kahit ba ikaw yung head, medyo kailangan paliwanag sa guest. Importante kasi sa restaurant yung consistency. Ngayon, eto ngayon yung gusto kong pag-usapan. Eto yung side ng pagiging kusinero na playful. Okay. Na ang saya-saya. Ito yung mga napapanood mo sa pelikula, sa TV. Pero yung kabilang side ng pagiging kusinero, medyo yung R&D, yung pagiging clinical. Yeah. Masaya siya in its own right. Yes, of Pero course. kailangan maintindihan ng mga tao na meron tayong mga parang nahirapan akong sorry pero nahirapan akong tanggapin nun sa restaurant. Kailangan kong sukatin lahat ng bagay-bagay kasi kailangan mo ng consistency eh. Tapos ang pinakamahirap pa dyan, nung nasa restaurant kasi ako, like, consistency. Well, yes, alam natin lahat yan. Yeah. Pero kapag in-impose na sa'yo, marirealize, I'm sure narinig mo na tong bagay na to. Pampakalma to eh. Parang only control the things you can control. Yes, of course. I'm sure lahat tayo narinig na yung bagay na yan. Pero alam mo, pagdating sa restaurant, ang daming points of error. Yes. Think of a dish. Yeah. For example, kare-kare na lang. Sige, basic. Kare-kare. Ilan ang components ng kare-kare? Rundown natin ilang gulay yan? Mga 4 hanggang 5 pirasong klaseng gulay yan. Meron kang 2 klase hanggang 3 klaseng karne minsan. Oo, kasi Depende kung tuwalya. gaano kayo nagtitipid. Oo, depende. Pero tuwalya, karne, nguso. Iba-iba pa yan. Sa akin, mukha. Tsaka balat. Yun, ang sarap ng balat. Ang sarap ng balat. Pameke yan ako oxtail. Minsan may oxtail pa. So, yan siya. Tapos yung sauce. Yung sauce mo, it can have what? Another 5 different sets of ingredients. At least. At least 5. So, meron kang around 13 to 15 klase na ingredients sa isang dish. Yes. Not even considering yung proseso ng pagluluto. Wala pa dun yung sauce. Yung bagoong mo. Yung bagoong mo. Yung bagoong mo in itself. Pucha, ang Diba? daming ano yan. Ang daming ingredients yan. Yes. So, lahat ng bagay na yun ay point of error. Alam mo yun? Tapos, saan mo ngayon i-rely yung consistency mo? Ito meron kami in-orderan ng bagoong before. Sarap siya. Okay. Tapos, nararamdaman namin minsan, bakit iba yung lasa ng bagoong? Eh, hindi naman namin pwedeng kalkalin yung bagoong.
bagoong. Oo naman. I mean, sige, pwede mo lutuin uli yan. Dagdagan mo ng asukal. Pero, you see bagoong as a condiment. Na-try mo na bang timplahan yung ketchup? Kasi hindi mo gusto yung timpla. Hindi mo gagawin yung bagay na yun di ba? Yes. So nakarely ka ngayon sa consistency ng ibang tao. Let alone yung ano pa, consistency ng produce mo. Sitaw magulang. Puso ng saging, may mga madadagta, may mga hindi. Yeah. Control what you can control. Yan yung isa sa mga natutunan ko talaga. Siyempre, pinipilit ko. Tapos, mababaliw ka bilang kusinero. I'm sure, ikaw na naghawak ng maraming outlet, nabaliw ka na rin dyan, di ba? Letting go of the things you can't control. Yeah. Pero, ang ano lang talaga dyan is control what you can. Ngayon, paano mong gagawin yung bagay? Na nahanap ka ngayon ng mga bagay na, syempre, katulad mo, consistent. I'd like to believe na consistent akong tao. We work. Oh. We strive to be consistent. Tama. And Diba? magre-reflect yan sa output ng hotel o ng restaurant or even kahit na pang-araw-araw mong kinakain. Kinakain. Yeah. Oo. That's why gumagamit ako ng Norsure Lasap, pare. Ito yung I recently, siguro a few months ago, I made a post. 99% of restaurants in the Philippines ay gumagamit ng gantong product. Ako, personally, sa mga hotels na hinawakan ko, ito yung kasangga namin. Sure Lasap, Rostip. Noong panahon na yon. Ito yung Rostip ito yung mismo. Basta mga matatandang kusinero dyan tulad ko. Admittedly. Kasi parang may tabu ba ang tawag doon? Or parang may something na reaction eh. Eto, gusto ko lang sabihin tong bagay na to ha. Yung tabu niyan ay nag-e-exist lang sa mga taong hindi pa nagtatrabaho sa professional kitchen. I mean, ayoko sabihin na eto kami. Hindi Tapos natin eto sinasabing mali sila. No. Hindi yun. It's just that, eto naman, yun nga, sa experience ko, when you're talking about consistency, of course, sure, we try to control what we can control. Yung quality ng products, aminin natin, wag lang yung bulok na. Pero minsan kasi, dyan mo rin mapapalabas yung skill mo as a chef, paano mo madidiskartehan. So yung condition ng ingredients, yung prices na pinag-uusapan natin palagi, bilang negosyo Oo. yan yung mga hindi mo makokontrol eh. Tama. What you can control is the taste. Eto nga biruin mo, magkaroon ng gera sa kabilang panig ng mundo, tataas ang presyo ng bawang, tataas ang presyo ng mga kung ano-ano ingredients. Anong laban mo doon? Wala kang laban doon. Tapos, pwede mo bang sabihin sa customer mo na, ma'am sir, medyo bago po yung lasa ng luto natin kasi Nagbawas po kami. Nagbawas po kami ng bawang kasi po medyo magulo po doon sa kabilang panig ng mundo. Hindi pwede yun! Dumating pa kami yung, kunyari, yung sibuyas na umaabot ng 600 Ay, to Diyos ko! libo-libo. Natatandaan nyo yun? Oo! Na parang dumating kami sa point, wag naman na tayo magsibuyas, guys. Order ng 3 kilong leeks. Pero, still not the same. It's not the same. Diba? It's not the same. So, there are things that kailangan mo mag-compromise. Pero, may mga solusyon din kasi na constant. Like, from the very start, nandyan na. Yeah. Hindi yung sa kalagitnaan matatalisod ka, tapos tsaka ngayon natin gawin to kasi nadapa tayo. Hindi Yan yung gusto ko lang i-highlight na kaya tayo gumagamit niyan sa industry. Ng Sure Lasap. Kasi, unang-una, whatever happens to other factors in our restaurant, at least there's one less thing to think about. To worry about. Yeah. Diba? Na alam mong constant yung presyo niyan. Constant presyo, constant lasa. Yun ang pinaka-importante dyan. Tama. And I think I mentioned this during our event na since we're dealing with humans, it's imperative, it's as constant as the sun will rise sa east na may magkakamali. Okay? Totoo yan. So how we negate that is by using such products. Tama. Narinig mo na ba yung term na kusinerong mabigat ang kamay? Maalat magtimpla. O taga-tabing dagat. Mga ganon. Ako ganon tawag sa akin, mabigat ang kamay ko pagdating sa mga ganyang bagay. And maalat akong kumain Alam mo yun? Yeah. Pero kasi paminsan-minsan hindi pwede yung lasa ko yung i-impose ko sa customers. Lalo na pag negosyo ang pinag-uusapan. Hindi to charity. Yes. Negosyo to. Alam mo, nakalagay nga, nor professional, di ba? Targeted to sa professionals. Yes. Pero that's not to say na hindi siya pwedeng gamitin sa bahay. Kasi ako, lahat na natutunan ko sa professional, ina-apply ko sa bahay. Yeah. Kasi ba't hindi? Mga pamilya natin gusto rin ng consistency niyan. Of course. Ayaw din natin gumastos masyado sa bahay. Yeah. Kailangan magtipid. Lahat tayo kailangan magtipid. Di ba? Tsaka, sa akin ganito, meron tayong siguro pagpalagay na natin idealistic vision kung ano ang pagiging chef. Speaking sa mga batang nagbabalak mag-chef at mga current culinary students, tatandaan nyo lagi, lalo na kung hindi nyo pera
ang puhunan, kung ikaw ay empleyado, kailangan nyo respetuhin yan. Siguro lalo na dahil kung pera mo yan. Yes, the Respetuhin more, mo yun. of Oo, course. the more mo siyang re-respetuhin. Kasi pre, ang hirap lulukin sa akin ito nung nagsimula ako mag-restaurant. What I found was, hindi pala tao, at least sa level kong bilang kusinero before hindi pala ako ang nagdidikta ng menu. Tao pala. Yes. Magsasuggest ka lang. Yes. Hindi pala ikaw ang magdidikta ng lasa. Tao pala. Yeah. Magsasuggest ka lang. Yeah. 'Di ba? At kailangan, sabi Ganda nila, chef, ano ang lifespan ng isang restaurant? Ano ang Well, sabi nila, there's a study na parang for the first year ng mga bagong mag-open na restaurant, swerte na kung 50% nun mabuhay sa unang taon. Okay. Okay. Tapos, out of that 50%, mga nasa 70 to 80% ang makakagraduate ng third year nila. So, nai-imagine nyo na kung gaano ka-risky. mahirap. Oo. Diba? Ang pagre-restaurant, ang food business. Pero kasi, pag ikaw yung natitira dun sa... Maliit kung na ilang porsyentong percentage yun, man yun, mabilis lang ako mag-math pero hindi ako accurate eh. So, kung ilan pa yung percentage na natitira na yun, yung gain mo rin kasi is talagang pwedeng sabihin natin generational wealth yung pinag-uusapan Long natin game dito. na eh. Yes. Long game na. Oo. Pag lampas mo ng third year, the next milestone is 5 year. Yung 5 year, parang ano yan eh. Parang milestone din ng relationship Yes. yan eh. Oo. Diba? Like ko hinahambing to. Ang pag-restaurant ay parang pag-aasawa. Yes. Parang ganoon siya. Na parang pati same milestone din. Tapos na kayo sa unang anniversary. Tapos third naman. Tapos 5. Tapos pagkatapos ng 5, medyo smooth sailing Yes. na. Ang kailangan nyo na lang is maging consistent. Maging consistent kayo. Kasi yung mga pag-aaway ng asawa, nangyayari sa biglang pagbabago na ugali eh. Yeah. Ganon din sa restaurant. Nagkakaroon ng, nakadevelop ka na ng fan base yung restaurant mo eh. Tapos biglang at the 7th year, babaguhin mo yung luto. Yes. Hindi pwede. Kung ano yung nagustuhan nila from year 1, dapat hanggang year 7, yan. Yes. Kaya again, North Shore Lasap, nakakatulong yan sa pag-keep ng consistency. Tsaka, pricing. Naalala ko dati, before pandemic, ang ino-order kong baboy, yempo, halimbawa na lang, was 160 to 180 sa Balintawak. Okay. Sa wholesale market. Sa wholesale market. Amity, magkano kilo ng baboy ngayon? 400. Na-imagine mo kung gaano kalaki yung tinasya. And yung 400 din, pumalo yan. 2022 ha? 2021, 2022. So, 2019, 2020, that's just 3 years. Higit doble yung Hindi, ang hirap i-communicate sa mga tao kung gaano kahirap yung bagay na yon. Sobra. Sabi nga nila, di ba, lalo na sa kusinero, minsan, mga magikero rin tayo. At minsan, yung magic na yan, kapag mas maganda tsaka mas madali, standard yan. I mean, yung sa atin kasi, we like, when we're talking about the business side of the industry, it's only practical that you would rely on Nor, Sure Lasap, or yung ibang line pa natin sa Nor. Yeah, like Nor Kasi chicken powder. It's very convenient eh. I mean, ang lagi mo na lang naman worry dyan as the executive chef. Kung wala yung kusinero mong magaling, dapat yung lasa ng isa-serve ng mga iba niyang kasama, dapat ganun din kasarap. Hindi pwede kapag naka-duty si JR doon ka lang kakain. Oo, kailangan pagsirayan. Na alam na mismo ng mga regular patrons mo na, ay, si Ed ang nagluto nito. Or dapat si Kwan na to. No. Pumasok si JR. Ayun. Pumasok si Rai. Oo. Parang ganon. Hindi dapat ganon eh. Dapat hindi ganon. Oo, dapat consistent tayo. Yeah. And again, gusto ko lang sabihin, yung vision mo sa pagiging kusinero na, nagluluto ka, ganyan, pwede mong gawin sa bahayan. Pero again, cooking in a restaurant setting is a different ballgame talaga. It's very, 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 very different. To the point na ginusto kong mag-quit dyan. Noong time na yon, ginusto ko talaga mag-quit. Kasi hindi ito yung gusto ko. Na-unveil sa'yo yung dark side ng industriya. Oo, na hindi na na pala luto-luto, no? Oo, na parang, okay, kailangan, akala mo, bistro every week, magpapalit ka ng menu. Alam mo yun. Hindi ganun eh. Hindi yun ang long game. Yeah. Ang long game ay consistency. Yun talaga. I mean, we live, we breathe, and we try to let our guests experience consistency. Hindi natin mas-stress enough yan kahit 2 days tayo mag-usap about consistency. Kulang pa rin yun para idiin kung gaano ito ka-importante. Tama. Mo to ikaw, nag-masterchef ka. Ano ang binavalue sa masterchef? Ang binavalue dyan is yung novelty ng ginagawa mo. Oh, yes. Of kung course. Kung gaano kabago ito. Pero meron ako napanood na isang, I forgot kung anong cooking show to.
Si Gordon Ramsay. Si Gordon Ramsay. Alam mo kung anong ginawa niya? Simpleng-simple. Hindi nawala sa isip to. Kasi this is the only time na nakakita ako ng bagay sa isang cooking show na vinalyo ang consistency. Kumuha siya ng salmon. Irregularly shaped na salmon fillet. Okay. Tapos, hiniwa niya yon and pare-pares ang timbang. That's skill, man. Irregular yun, ha? Nakikita mo yun. Ibang klaseng skill yun. Ibang klaseng skill yun. Magawa mo sa akin yan. Baka yung isa 50 grams, yung isa 123 eh. Alam mo yun? So, yung mga ganong bagay, it comes from years of experience. Of course. Diba? Yes. Hindi yan pinanganak ang may ganon na. Oo. Talagang inaral mo yan. And doon mo makikita, etong kusinero to talagang, inaral niya to. Ginawa niya to. Oo. And hindi yan naiiba again, tulad ng sinasabi namin dito, paggamit ng North Shore Lasap. Kasi hindi naman novelty ang binabayaran sa inyo kapag nagtayo kayo ng restaurant. Yeah. Consistency ang binabayaran sa inyo. Lahat ng paborito kong restaurants, mangilan-ngilan, mabibilang lang sa isang kamay. Lahat yon ang dahilan kung bakit ko sila gusto ay dahil kahit saang branch, eto mga chain restaurants to. Yeah. Kahit saang branch ako pumunta, pare-pares yung lasa nila. Hindi pwedeng, doon ako sa SM North kasi mas masarap doon. Ayoko ng ganun. Ayoko. May mali kung ganun yung magiging reaction mo. Lalo na for a startup. Diba? Na parang if you're trying to make a name for yourself, maybe it's your own business or maybe it's a new kitchen that you're heading or a hotel. I mean, there has got to be some way that you can enforce para yung standard ninyo is pare-pareho. Diba? Tama. And yung cut ng gulay is mas less important sa lasa ng dish. Kusitaw lang naman yun. Humaba ng konti yan. Diba? Parehas lang yan. Doon pa rin tayo eh. Doon, kahit magpaikot-ikot nga tayo, doon pa rin babalik yung consistency ng lasa. Yeah. Ang mahirap din kasi sa consistency ng lasa, bilang tumitikim it's not quantifiable. Ay, naman. Hindi mo sasabihin na medyo off to ng 28%. Yes. Walang ganun eh. Walang ganun. Pero alam mo, nagkiklik yan eh. Ako pag nagluluto ako, may ganun ako eh. Meron akong parang tik. Eto yun. May click eh. And lahat ng tumitikim sa restaurant nyo ganun. Also gusto ko lang sabihin na, etong panahon na to na meron tayo, the dawn of social media, this is the best time na magnegosyo ng pagkain. I think so too. Diba? Ikaw na nanonood ngayon. Sabi mo, wala naman akong puhunan pang restaurant. No. It's not true. Nung pandemic, nagkalat ang negosyo ng ng food trays. I mean, there will always be avenues or different types of executions. Magmamaterialize yung pinapangarap mong food business. Tama yan. I mean, wag ka lang masyadong gusto mo kagad fine dining or gusto mo 100-seater agad. Be realistic din naman, of course. Natin. So, kung ito lang yung capacity ng budget mo, then you work with that. Yeah. Diba? Dahan-dahanin mo lang ng konti. For as long as gusto mong i-share yung passion mo, gagana yan eh. Kasi pag mahal mo, wala ako. Ilang beses na akong nag-attempt umalis sa pagluluto. Pero andito pa rin tayo. I mean, technically, pagluluto pa rin itong ginagawa ko. Mahal ko tong bagay na to eh. And one thing siguro na meron sa buhay ko, kaya ako nandito ngayon, is consistency lang din talaga. I cannot stress it enough kung gaano ka-importante ang consistency. Hindi lang sa lasa, hindi lang sa pagluluto, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay talaga. Naniniwala ako dyan. So, gusto ko lang sabihin na North Shore Lasap, kung hindi nyo pa na-try, i-try nyo. And sa totoo lang again, hindi ito bagong produkto. Matagal nang ginagamit ni Chef. Ako matagal ko nang ginagamit to. Promise. Cross tip. Tanong nyo sa mga, meron kayong titong kusinero, ginagamit niya yan. Definitely. Lalo na sa mga industrial type of kitchen. Pupusta ako. Chef, maraming salamat ulit. Napakaganda ng kwentuhan natin. Sarap no? Kaya pa natin to 2 days pang dire-diretso. Bitin pa ako sa totoo lang. Bitin pa ako. Pero sumisenya sa si Direk gumaganyan eh. Ang daldal daw natin ubos na daw yung SD card eh. Kasi SD card namin 2.5 lang. Pero yun nga mga inaanak, itry nyo tong North Shore Lasap. Kasi I know, sinabi na namin lahat at naipakita na naman natin. And hindi naman ito ang unang episode natin. Napatunayan na natin na ang North Shore Lasap ay talaga magbibigay ng paano ko ba sasabihin to? Lasa na nandun siya, hindi siya intrusive eh. Hindi intrusive yung lasa niya. Parang i-improve niya lang yung existing na lasa ng dish mo. So kung meron kang existing na recipe, dagdagan mo ng North Shore Lasap, bawasan mo ng konting asin. Diba? Kasi meron itong binibigay na bold garlic flavor and real chicken extract eh. Diba? Yung lasa na talaga ng manok na yun, diba? Yes. And again, kami ni Chef JR ay Team Shore Lasap kami kasi gumagamit talaga kami yan. Kasi nga, hindi ito bagong produkto. Iniba lang yung pangalan, ha? Iniba lang yung pangalan. Roast tip. Search yung roast tip kung gaano katagal sa market yan. Tagal na. Hindi tatagal sa market yan kung hindi effective yung bagay na yan. Totoo yan. Kaya sa mga inaanak ko na nagbi-business, nagbabalak mag-food business,
business or even kung gusto mo lang magluto sa bahay. Kasi again, ako lahat na natutunan ko sa professional setting, ina-apply ko sa bahay. Oh. Kasi ba't hindi? Bakit hindi? Ba't hindi? Masarap eh. Iiyak ba yung anak mo pag consistent yung fried chicken mo? Baka nga mas matuwa pa yan eh, di ba? Exactly. Ulitin ko lang consistency tsaka costing. Yung dalawang bagay na pinakamahalaga sa pag-ooperate ng food business ay matutulungan tayo ng Nor Sure Lasap doon, di ba? Kaya i-level up ang Lasap with Nor Sure Lasap. Chef, again, maraming salamat. Baka meron kang gustong i-plug, may concert ka ba? Ayan. May dance contest tayo. Uy, Joke lang. gusto ko yan. Hindi, yung mga food adventures natin, alam na ng mga food explorers natin, itong mga inaanak mo dyan. Every Sunday po, Farm to Table, 7:15 on GTV. Yan. Yung concert, di pa natin yan. Hindi pa. Basta duet tayo dyan, Iba. Oh, hindi. Blending. Ako yung sa mababa. Oo, blending. Ako yung sa mababa. Pwede. Kumakanta pala to. Dito nga tayo sa ano natin, meron kaming kantahan dito. Tara, kanta tayo. Tara. Oo. Ano ba? Papalagang kita. Bagong system of countdown. Uy! ACDC. Dito, meron tayo studio. ACDC, Oo.